Dear Kuya Poy, tama po ba na magdalawang isip ako kung tatagal nga ba ang relasyon ko sa kasasagot ko lamang na boyfriend na si Renz? Kung madalas niya kasing sabihin na mas prefer niya ang hindi mag-anak balang araw. Kuya Poy, ako po si Yana, 25 years old, mula dito sa Dinalupihan, Bataan. 3 months pa lamang po kami ng boyfriend kong si Renz at unti-unti ko pong nadidiskubre ang mga pagkakaiba sa paniniwala at mga pangarap sa buhay naming dalawa habang tumatagal. Alam ko pong masyado pang maaga para i-overthink ang mga bagay na hindi match sa aming magkasintahan, lalo't bago pa nga lamang kami. Pero syempre, bilang isang babae, bukod sa pangarap kong maikasal balang araw, ay pangarap ko rin pong magkaroon ng isang mabuting asawa at ama sa mga magiging anak namin. Kaya naman hindi ko mapigilang mapaisip na papaano ko na lamang matutupad ang mga yun kung ang partner ko ngayon, ang bukang bibig, ay hindi raw siya naniniwala sa kasal at ayaw niyang magkaanak. Ang depensa lagi ni Renz, Kuya Poy, sa pag-uusap namin ay ayaw niya raw bumuo ng pamilya kung hindi naman niya magagampanan ng maayos ang tungkulin niya bilang asawa at anak. Ang sabi niya, mas okay na raw na hindi pumasok sa sitwasyong hindi niya ma-handle ng maayos at mapaninindigan. Gustuin ko man pong respetuhin ang desisyon niya. Date to marry po kasi ang nasa isipan ko naman, Kuya Poy. Kaya naman lahat ng mga nakarelasyon ko bago si Renz ay masasabi kong long term at seryosohan talaga. Sadya nga lang na hindi sila ang naging endgame ko. Ramdam ko naman po, Kuya Poy, na sobrang mahal na mahal ako ni Renz. Kaya nga po sinagot ko rin siya agad dahil alam kong magiging masaya ako sa kanya at mamahalin niya ako ng sobra-sobra. To be fair with Renz, matinong lalaki po siya. Walang bisyo at mapagmahal na anak. Sadyang pagka nagkakausap talaga kami tungkol sa future namin, ay tila ba hindi niya raw nakikita ang sarili niya na ikakasal at magkakaroon ng sariling pamilya. Aminado po akong nasasaktan ako sa parting yun dahil nasabi niya yun sa harap ko bilang kanyang girlfriend na. Feeling ko kasi parang ang ibig niyang sabihin ay hindi niya nakikitang ako ang endgame niya. Sa ngayon po, Kuya Poy, ay mahal na mahal ko naman si Renz pero hindi ko maiwasang magdalawang isip kung hahayaan ko ba siyang tuluyan ng pumasok sa mundo ko at isama ko sa mga pangarap ko sa buhay. Kung ang mga yun pala ay taliwas sa gusto niya in the future. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwento at pinagdaraanan ko sa ngayon. Umaasa ako na mabibigyan po ninyo ako ng payo para maliwanagan ang gumugulo sa aking isipan. Lubos na gumagalang, Yana. At napakinggan nga po natin kani-kanina lang ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Yana tungkol sa kanyang kasasagot pa lamang na boyfriend na si Renz. Kung saan ay talaga naman kilig naman sila sa isa't isa. Ramdam naman daw ni Yana na mahal siya nitong si Renz. At ayun nga, si Yana ay seryoso rin naman na minamahal itong si Renz. Nga lang, kapag mapapalapit sila doon sa usapan tungkol sa future, doon sa usapan ng pagpapakasal, sila po ay 25 years old na rin, nasa edad na rin at okay lang naman na mapag-usapan from time to time sa 3 months nilang pagkakarelasyon, pagpasok sa isang relasyon, ang tungkol sa kasal, pagpapamilya. Alam niyo ho, ang sinasabi raw ni Renz ay ayaw niya at hindi siya naniniwala sa sakramento ng kasal. Ayaw din niya na mag-anak sila
in the future kung sino man yung mapapangasawa niya. Pero alam mo, Yana, no, feeling ko may mas malalim na dahilan itong si Renz kung bakit siya nagkakaganyan. Total, nandyan pa lang naman din kayo kahit na nga kayo ay mag-boyfriend at mag-girlfriend na, nasagot na ang isa't isa, 'di ba, na oo, mahal kita, oo, mahal din kita, pero kumustahin mo? O, ang pinaguhugutan nitong si Renz na mga sinasabi niya sa'yo na takot sa kanyang puso. Hiwalay ba ang parents nitong si Renz? Meron ba siyang takot na maiwanan at hindi magampanan ang tungkulin? Sabi niya kasi dito, no, ay kinuwento mo sa amin na meron takot itong si Renz na hindi niya maayos na magawa ang tungkulin niya bilang asawa, kung mag-aasawa nga siya, at ang pagiging anak. Oh, mas okay na hindi pumasok sa sitwasyong hindi niya ma-handle na maayos. Meron kaya siyang experience dito? Oh, kumustahin mo? Alamin mo yan, Yana. Baka yan ang pinaguhugutan niya sa ngayon. Kasi yun yung nakita niya na experience. Kung halimbawa ay nahirapan, kung sino man ang naiwan sa kanilang pamilya, kung si nanay ba ang umalis o si tatay ang umalis, nakita niya siguro na nahirapan yung naiwang magulang sa kanila kung paanong itataguyod ang magkakapatid o si Renz mismo, 'di ba? Kaya siguro may sama siya ng loob sa mga taong nangiiwan, kaya lumalabas sa bibig niya ito from time to time. Oo, yung hindi siya niniwala sa kasal, ayaw niya ring mag-anak, so ayaw niya ng responsibilidad dahil nga parang ganun din ang nangyari sa kanila. Ngayon, kung hindi naman hiwalay ang mga magulang nitong si Renz, meron ding ibang mga dahilan. O kumusta ba? Meron bang ugali ang mga magulang nitong si Renz na ipinapasa na rin sa kanila bilang mga anak at nasa edad na yung responsibilidad sa kanilang tahanan? Kumusta ba silang kausap? Sila ba yung palasumbat sa mga anak? Kasi nga hindi naman natin mapipili ang mga magulang natin. Baka masyadong nasasaktan o natatakot nga itong si Renz na baka sabihin ng mga magulang, irresponsable kang anak. Ikaw dapat ang nagbabayad ng ating tubig, ng kuryente. Matatanda na kami. May mga ganyang klase ng mga magulang, O ayaw man natin. O sabihin na nating love language nila yon, minsan hindi pa rin hululusot Oo, na pagmamahal yun dahil ipinapasa na doon sa mga bata yung responsibilidad. Hindi ko sinasabi na hindi maganda ang pamilya na kinabibilangan nitong si Renz. It's just that baka mas mauunawaan mo siya kung kikilalanin mo ang kanyang pamilya. Ngayon, kung maayos namang kausap, pagka may pagkakataon ka na napunta sa bahay nila, nakausap mo mga magulang o mga kapatid na nakapaligid, doon natin mas laliman pa. O yung pag-unawa din dito kay Renz. Okay? Bigyan pa ng pagkakataon. At mas maganda nga, syempre, kayo naman ay binubuo nyo nga yung pundasyon ng relasyon ninyo bilang magjowa, tulungan mo rin. Kung sakaling walang problema sa magulang, wala ring problema naman sa kanilang family setup, kumpleto naman, maayos kausap ang mga tao, tulungan mong maliwanagan ang isipan nitong boyfriend mo kung hindi naman pala pangmatagalan ang pakikipagrelasyon niya. Baka meron din siyang experience na ganyan sa mga nakaraan na karelasyon niya. O baka may ganyang paniniwala din na iniwanan sa kanya o yung kanyang nakaraang relasyon. Pwede rin. We can only speculate. Pero sa isang mas seryoso at mas malalimang pag-uusap, alamin mo, bakit ba ganyan ang thinking mo? 'Di ba? Bakit pa tayo pumasok sa isang relasyon? Or baka pwede rin naman na i-simplify natin na kung hirap siya na pagsabayin yung tungkulin bilang anak sa kanyang mga magulang, payuhan mo na lang siya na tutukan mo na lang muna ang pagtulong sa mga magulang mo. 'Di ba? Kaysa naman makikipagrelasyon tayo, of course, kapag nakipagrelasyon ka, meron kahit papanong mga demands ang isang karelasyon. Pero kung ang mayat-mayang dahilan hindi, doon muna ako sa mga magulang ko, tutulong ako, parang nababaliwala ka rin. Wala ring kwenta yung relasyon na binubuo nitong si Renz. Sabi mo sa kanya, hindi ka dapat
siguro nanliligaw, hindi ka siguro dapat naghahanap ng makakarelasyon kung gusto mo pa na tulungan ng mga magulang mo. Walang masama, okay? Don't get me wrong. Walang masama sa pagtulong sa mga magulang natin. Pero kapag isasakripisyo mo naman yung iba mong pakikipagrelasyon, may mga karelasyon ka mga kaibigan sa trabaho, o yan, sarili mong girlfriend, o mga kaibigan mo dyan lang sa inyo, lahat yun, isasakripisyo mo naman na. Oo, dahil dun sa, para sa mga magulang mo, medyo may problema. Okay, may problema, hindi doon sa mga magulang mo, baka may problema sa'yo. Bakit ka ba natatakot? Okay, pero kapag ka maayos din naman, maayos lang rin naman at para bang walang pinaghuhugutan, walang maipaliwanag na malinaw. 'Di ba? Kaya nga humihingi tayo ng paliwanag sa mga partner natin para mabigyang linaw. Kaya paliwanag 'yan Root word liwanag. 'Di ba? Para maayos sa atin bilang mga kapareha. Pero kapag wala talaga na makuha kang matinong sagot dito kay Renz, alam mo, dalawa lang yung dahilan na nakikita ko. Unang-una, baka hindi siya seryoso. Okay? Hindi siya seryoso. At pangalawa, wala talagang plano. O walang plano, pero gusto lang makipagrelasyon. Ito yung gusto na meron lang maaakbayan, merong mayayakap, merong mahalikan sa mga oras na gusto niya. But then, hindi pang matagalan. Kapag ayaw na, i-dispatch ka na. Diba? Yun yung masakit. Kaya bakit ka mafo-fall dito sa ganitong klase ng tao? Basta ito na lamang ang tandaan mo, Yana, ha? At sa iba pa dyan, kapag ka ang labong kausap, maayos ang mga tao, halimbawa, na nakapaligid sa jowa mo, maayos din silang makitungo, maayos silang makipag-usap, at hindi naman sa kanila nanggagaling yung mga paniniwala ng jowa ninyo na napaka-questionable sa inyo, no? Tandaan mo, ang tao, kapag walang plano para sa kinabukasan ninyo, pakawalan mo. Sayang lang yung panahon, yung pagod, at lalo na yung pagmamahal na ibibigay mo. Sayang. Maniwala ka. Yung iba inabot na pinutian na nagkauban na kahihintay sa pagbabago ng mga taong ganito. Nagkarayuman na. Meron kasing ganyan maanong magsalita, 'di ba? Ang sweet. Pero ayoko muna. Hindi pa ako handa sa pagpapakasal. May mga apo na. May mga anak na, may mga apo na yung mga kasabayan nilang mga lovers. Pero dahil nga meron siyang personal na takot sa pakikipagrelasyon. Wala na, tumanda na rin yung yung partner niya. Kailan ka magsisisi? Kapag marami ng panahon na nasayang sa'yo at na-realize mo at nabigyang linaw na nasayang lang pala yung pagmamahal mo. Hindi ka niya totoong minahal, kundi gusto niya lang na merong makakasama. 'Di ba? Niyaya ka pa. Doon sa doon sa gusto ko lang mapag-isa, and at my convenience, kapag gusto ko may makasama, halika dito, labing-labing tayo. Yan yung mga ganyan. Sayang ang panahon, sayang ang pagod, sayang ang pagmamahal. Kaya mga kapatid, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.